Hindi ko alam kung bakit ako bumalik sa lumang bahay ng lola ko. 2 taon na siyang patay pero nitong mga nakaraang gabi, panay ang panaginip ko. Umiiyak siya. Parang may sinasabing, balikan mo ako. Kaya ngayong hapon, hawak ang lumang susi, binuksan ko ang pinto. Pagpasok ko, mabilis na bumalik ang dating amoy. Alikabok, kahoy at kung ano pang hindi ko maipaliwanag. Tahimik ang buong bahay pero ramdam ko na parang may nakatingin. Sa mesa sa sala, may lumang kahon. Hindi ko iyon naaalala. Binuksan ko at doon ko nakita ang mga sulat. Hindi sulat ni Lola. Sulat ng isang lalaking nagngangalang Ramon. Esther, patawarin mo ako. Hindi ko sinadya. Huwag mo sanang ipaalam sa bata. Parang nanlamig ang kamay ko. Ako ba yung tinutukoy? Habang iniisip ko, may biglang kumaluskos sa itaas. Wala namang dapat na tao roon. Dahan-dahan akong umakyat. Bukas ang kwarto ni Lola kahit sigurado akong sarado ko iyon. Pagpasok ko, may nakaupo sa rocking chair. Lola? Mahina kong bulong. Pero nang lapitan ko, bumagsak ang katawan. Meneka. Isang manika na kamukha ni Lola. Sa gitna ng pagkabigla ko, may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, isang matandang lalaki. Maputla, payat, nanginginig. Bakit ka bumalik? Tanong niya. Sino po kayo? Ako si Ramon, sagot niya. At ako ang dahilan kung bakit nawala ang tatay mo. Para akong binuhusan ng yelo. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko sinasadya. Aksidente iyon. At itinago ni Esther dahil ayaw kanyang masaktan. Naramdaman ko ang biglaang paglamig ng hangin. Kumalabog ang pintuan. May malamig na kamay na humawak sa balikat ko. At alam ko agad, haplos iyon ni Lola. Umiyak si Mang Ramon. Esther, patawarin mo ako. Lumakas ang hangin, tapos unti-unting humina. Nawala ang malamig na presensya. At sa huling iglap bago maging payapa ang paligid, may narinig akong bulong. Anak, hindi kita iniwan. Napatulo ang luha ko. Lola, hindi ako galit. Paglingon ko kay Mang Ramon, nakatingin siya sa akin. Wala na siya, malaya na. At bago ko pa masabi ang kahit ano, unti-unting naglaho ang katawan niya. Parang usok. Naiwan akong mag-isa. May nahulog na papel mula sa manika. Kinuha ko. Nakasulat. Anak, may lihim akong hindi nasabi. Pero kahit masakit, hindi kita kailanman iniwan. Mahal kita. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, tahimik na ang buong bahay.